Hi guys, good morning. Welcome to my channel. Welcome to my vlog. Char. For today's video, we're making a focaccia. Samahan niyo ako. Ayan, mag-start tayo ng 360 ml o 1.5 cup of lukewarm water in 36.5 to 45 Celsius na water. Sunod ay ang olive oil na 1 3/4 teaspoon. Sunod ang instant cheese, 1 1/2 instant cheese, at ang sugar, 1 1/4 teaspoon. So, mix well natin siya. Make sure na yung ating yeast ay maging active. Mix well. Naamoy ko na. Ayan, na-mix na natin guys. So, direct ko na siyang minix dito sa aking pagbe-bakean. At sunod nating ilagay ay meron tayo dito 1 1/4 salt and 3 cups and plus 2 tablespoon ng all-purpose flour plus 2 tablespoon. Pwede din siyang bread flour. Okay? Pag-mix natin itong dalawa na to. Gently mix. At ihalo natin dito sa ating wet mixture. At haluin natin sila. Pag-combine natin. So, ayan guys, na-mixture na natin. Nahalo na natin siya. Ngayon, tatakpan siya natin ng cloth. Pero bago yan, lagyan muna natin yan ng olive oil. Be generous. Yan ang sekreto ng focaccia. Pag natin, within 20 minutes, babalikan natin at saka natin i-stretch and fold. Okay? So, ayan guys. Tapos na ang 20 minutes nating paghihintay. So, medyo winet ko yung aking hands ng tubig, syempre, at ating i-stretch and fold. Wow! Medyo dumobol na siya. So, ganito ang pag-i-stretch. Parang, yan. Oh. Pwede pa siya. Side by side. Yan. 4 times. Parang east, north, south, west. Ayun na yun. Okay. I-rest ulit natin ng 20 minutes in 3 times na i-rest at i-fold. Bago i-rest ulit at saka natin i-bake. For now, gusto ko siyang takpan ng cling wrap kasi natatouch niya yung cloth na pinagtatakip ko. Bago natin siya takpan ng cloth. And another 20 minutes na resting. Okay, another 20 minutes. Ooh. And binasa ko na naman yung aking kamay ng mga stretch. This.
Oh, good. Balik natin yung plastic. Yung cling wrap. Malamig kasi dito sa bahay. Cling wrap ko siya. Kailangan ng medyo init na temperatura. At ang cloth. And wait another 20 minutes para i-stretch again. Yun lang. Another stretch session. Siyempre, wag kalimutan basain ang kamay. Magbahagya. Para hindi masyadong madikit yung ito. Ooh. Each side siya. So, pangalawa na to. Okay. Isang beses pa. Okay, the last stretch. So we make it. Put some olive oil. And we're gonna rest for at least 1 hour to 2 hours bago natin i-fold and stretch again. Ready for resting. Rest in peace in 1 hour and more. See ya later. Ayan, tapos na ang 2 hours na paghihintay. Wow! Triple ang size, hindi lang double. Ang ganda. So, iko-coil fold natin siya. After nating ika-rest uli ng 1 hour. Diba? Beautiful! Ang coil fold ay ganito. Una, dito. Dito. At saka dito. Ayan. Very fermented siya. Ayan. Ayan. Butin natin mga nasa gilid. Ang bango ng pagka-fermented niya. Okay. Yan natin ng olive oil. Ayan, na-cling wrap natin siya. Pa natin ng 45 minutes to 1 hour bago natin
ilagay yung toppings at i-bake. So, mamaya ulit. Ayan, tapos na yung 1 hour. Wow! Spread natin siya. Ito yung exciting part. Yan natin ng oil, olive oil yung ating kamay. At dito na tayo lalaro. Natin ng olive oil. Brush natin. Okay. Yan, kita. Yan na natin yung toppings. Ilubog natin konti. Medyo generous tayo ngayon sa toppings niya. Anong nakaraan, di ko nilagyan ng sibuyas. Ngayon, nalagyan natin. Pwede din yung lagyan ng ng cheese. Pero ito kasi vegetarian. Pwede din. Simple lang. Italian seasoning. Last but not the least, salt. Sea salt. At i-bake sa 25 to 30 minutes. At 220 degrees Celsius. Yung last 5 minutes, tinanggal ko at lalagyan ko ng basil leaves na tanim ko. Kasi susunog siya pagka ayan nga yung onions. Medyo naksit. Ilang balik. Yan, luto na. Brush ulit natin siya ng konting olive oil. Bago palamigin ng konti. Bago natin alisin dyan at hiwain. Okay. Should be okay.